So, Renz Abando may sama ng loob sa Gilas Pilipinas at kay Coach Tim Cone. At ang mas interesting dito, may lumabas na statement si Abando na mariin niyang itinatanggi na hindi siya sumipot sa practice ng Gilas. Ayon sa kanya, ay siya raw ang hindi pinapunta noong mga panahon na yon sa practice ng Gilas dahil patapos na daw ang PBA Finals at pabalik na yung mga PBA players para sa Gilas Pilipinas. Para kay Abando, ginawa lang daw siyang panakip-butas ni Coach Tim Cone habang inaantay yung mga PBA players. Daas biglang sinabi, pabalik na rin yung mga players sa PBA patapos na yung finals. Di ba, ano yun? Anong iisipin mo dun, yung pagkasabi na yun? Parang ginawa ka lang panakip. Kaya hindi maiwasang isipin ng ilang mga fans na mayroong sama ng loob si Abando kay Coach Tim Cone. Pero ito ang malaking tanong. Kung hindi naman personal, bakit hindi talaga napapasama si Abando sa Gilas Pilipinas? Para sa akin, mas madaling intindihin ang sagot kapag basketball ang pag-uusapan natin. Una ay yung kanyang position. Alam naman natin kung anong klaseng player si Abando. Athletic, explosive, mataas tumalon, pero sa international stage, malaking faktor ang size. Mas madalas gamitin si Abando sa wing o small forward position. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon ng Gilas. Kung ilalagay mo kasi si Abando sa Gilas lineup, sino yung tatanggalin mo? Kila Kevin Gambao, Carl Tamayo at Calvin Oftana. Dahil ang mga yan nga mga chong yung naglalaro sa small forward position sa Gilas Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin niya na mas magaling sila kaysa kay Abando. Ang point lang, merong specific role na kailangan punan ang bawat player at napaka-importante ng height sa international stage. At kung problema na ng Gilas yung kanilang size, ay mas lalo silang mahihirapan sa international stage kung magdadagdag pa sila ng undersize para sa small forward position. Pag-usapan rin natin yung sinasabi ng karamihan na kaya raw ayaw ni Coach Tim kay Abando, LD Manoy ayaw daw masapawan si RJ Abarrientos at Scotty Thompson. Ang sagot dyan, hindi ganun kasimple yan. Unang-una, magkaiba naman yung role nila. Si RJ at Scotty ay gwardya yung nilalaro, habang si Renz Abando naman ay sa small forward. Napakalayo, kaya hindi ko mag-gets yung point ng iilan. Sinasabing kaya hindi pinapasok si Abando dahil mas paborito ni Coach Tim si RJ at Scotty. Isa pa, kung triangle offense ang pag-uusapan, mas kabisado ni RJ at Scotty ang sistema ni Tim Cone. Kaya hindi sapat na sabihin lang na mas magaling si Abando kumpara kay Scotty at RJ. Yung mga nagsasabi niyan ay walang alam sa basketball dahil kailangan mo munang tignan yung position, size, role, chemistry at kung paano babagay yung player sa kanilang sistema. Pero kung talagang nagkaroon ng misunderstanding ay sana nilinaw na lang ni Coach Tim. Maintindihan mo rin si Renz Abando na magkaroon ng sama ng loob dahil di umano'y ginawa lang siyang panakip-butas at hindi na pinapunta sa practice ng Gilas. Pero naniniwala ko na hindi mismong si Coach Tim ang nagsabi niyan kay Abando. Possible rin na may naging communication issue lang sa coaching staff noong mga panahon na yun. At yan yung mali ng Gilas. Sana sinabi na lang nila ng direkta kay Abando kung ipapasok ba siya o hindi. Pero sa basketball standpoint, lalong-lalo na sa sitwasyon ng Gilas Pilipinas, mas malinaw ang dahilan kung bakit hindi priority ng Gilas Pilipinas na kuhanin si Renz Abando. Hindi dahil wala siyang talent, kundi undersize ito para sa kanyang small forward position sa international stage dahil at least 6'6" yung small forward positions ngayon ng Gilas Pilipinas. Samantala, Gilas Pilipinas magkakaroon ng rematch kontra China dahil sa inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas kagrupo ng ating national team, ang China sa Group C. At paniguradong magiging maganda ang bakbakan ng dalawang kupunan dahil matatandaan na nilampaso ng ating national team ang China at gigil na gigil nga ang mga ito na makabawi. Defending champion rin ang Gilas Pilipinas ngayong Asian Games, kaya naman kabang-abang yung kanilang magiging match-up
lalong-lalo na sa China. Ang maganda pa sa ating national team, China lang yung pinakamabigat nilang makakarap sa Group C. Kailangan lang ng Gilas na mag-top 2 para makapag-advance. Pero pinaka-inaabangan talaga yung magiging rematch ng Gilas at China. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na magkakaroon ng maagang rematch ang Gilas at China sa Asian Games? Ano rin yung masasabi nyo na mayroong sama ng loob si Abando kay Coach Team? I-comment mo lang dyan sa ibaba.